niya ang pinakamataas na karangalan, ang pagiging valedictorian. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, ngunit ang kanyang narating sa kanyang karera ngayon ay hindi isang simple o pangkaraniwan lamang. Sapagkat dahil sa kanyang angking talino at sa tulong ng Socialized Vision and Financial Assistance Program o SDFAP, ay nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of the Philippines taong 2007. At nakapasa sa PRC Civil Engineering Board Exam noong 2008. Sa Ayala Land Incorporated siya unang nagtrabaho bilang office engineer at naging procurement officer. Sa kasalukuyan, lumipat siya sa Makati Development Corporation bilang isang procurement division manager. Ang ating panahoneng tagapagsalita ay isa sa mga inspirasyon ng ating paaralan upang lalong paunlarin ang edukasyon sa parang elementarya ng Sampaga. Mga mag-aaral at mga kaibigan, isang karangalan ang ipakilala ko sa inyo, ang ating pong panauhing tagapagsalita, Engineer Maria Virginia Dastas Mendoza Garcia. Hindi na po tayo paksiw po. Maraming salamat po. Good morning, everyone. Thank you, sir, sa napakagandang introduction. Ano po? Naririnig niyo po ba ako? First, I would like to acknowledge everyone here today, our graduates, our parents, guardians, lolo, lola, mga tiyo, tiya. Of course, I would like to also acknowledge our Mayor Emmanuel Ronda Jr., to our special guests, teachers, our barangay officials of Durungao, Sampaga, and Kaibunga, and everyone here, to our teachers, and to everyone here today. It is an honor for me to be here today, celebrating this momentous occasion with the graduating class of Sampaga 2025 here in Sampaga Elementary School. To the graduates, congratulations. Palakpakan naman tayo dyan. Ayan. So, you've reached a milestone, a testament to your perseverance and unwavering support, of course, of our parents and also our teachers. We are all gathered here today for a significant moment in your lives. As I speak, I hope that you see me not only as a speaker on this day, but as an ate, sharing her experience and story, and hopefully, maging in a way, inspiration din ninyo. Kanina nga po nakausap ko si Kapitan, no? Classmate ko siya ng elementary. So, approximately 30 years ago, magta-30 years ago na po, ako rin po ay nandun sa inyong kinauupuan, no? Mga graduates. That time, I can remember na I am so happy. But at the same time, a little bit of scared, a little bit of kinakabahan, no? Kasi a chapter is about to finish. Diba? Mga classmates ninyo, sila pa rin ba yung classmate nyo sa high school? But a new chapter is about to start. So, although merong ganong nararamdaman, let me share with you some of my pagpasok ko kanina, pagpasok ko dito. Ang dami na itong naalala sa Sampaga Elementary School. Sabi nga po nila,
ako nga po ay graduate dito sa Sampaga Elementary School. So, hopefully, mag-share ako ng konti, no? And hopefully, makarelate ang mga graduates natin. Alam niyo naman yung feeling, no? Kapag may mga exams, recitations, projects, competitions, may mga nakakakabayan, no? But I can remember way back, I am still happy and it's memorable kasi every time na matatapos ang aming klase, I think there's 30 minutes to 1 hour na nakakapaglaro pa kami. Familiar pa ba kayo sa luksong tinik? Oh, sa mga ano pa ba? Tumbang preso. Oh, diba? Prisoner. Good po. Good yan mga dear graduates. Kasi, don't get me wrong, I am so amazed of how the technology now, how it's making our life convenient, how it's so making our life easy, pero huwag niyo rin kakalimutan na balansihin ang oras ninyo, nakasama rin ang physical activities, no? Kasi, in a way, ito makakapag-refresh ng isip ninyo. Pagbasa ko rin po, nagkukwentuhan din po kami. Yung mga subjects, teachers, some of our teachers are also teacher pa rin namin. No? Meron kaming subjects na kasama pa yung pagtatanim. Meron pa ba ngayon noon? Baka wala na. Pero alam niyo po, naaalala ko yun. Ako po ay, it's so memorable. Kasi actually naalala ko rin yung aming principal that time. Kasi yan din po ang aming teacher, si Ms. Escalante. At ang mga iba-iba pa namin teachers. Naaalala ko rin sa portion na yon. Nandyan po ang kantin. Si Ma'am Baby, meron po kami mga sopas at banana queue ng mga panahon na yon. Naglilinis pa ba kayo ng classroom? Ayan, very good. Nung panahon namin, meron pa kaming tinatawag na floor wax. Di ko alam kung nakaka-relate pa kayo at bunot. Diba? Sa parents, it's okay for us to teach our children at early age too. At to also work. No po, kasi in a way, it's helping our children to manage activities. Kasi alam niyo rin po naman na as they grow old, or pag nagkapamilya sila sa tamang panahon, kailangan nila yung mga skills habang bata pa. Di po ba? Ang Sampaga Elementary School, way back, popular din sa band. Meron din kami Sampaga Elementary School band. Kami po ay nananalo ng mga panahon na yon. And our teachers are so supportive that time. Ang saya lang din po mag-banding with your classmates kasi may mga weekends din po na kami ay nagpa-practice. My dear graduates, cherish, enjoy, keep happy memories. Learn from the experiences that your teachers, your parents, your classmates have taught and shared with you. Fast forward to today. I would say that even if meron kayong nararamdaman na kaba, diba? Sabi nga ng mayor, meron tayong steps, no? Pero yung kaba ng from elementary, high school, college, kung ano man, kanina rin po nabanggit 2 beses ng ating mga speakers, no? Ni Konsehala, ni Mayor Pangarap, pupunta tayo dyan. Napaka-importante. I would say that, let me share with you that doon sa journey that I have traveled, I am in a way proud and also looking forward to the journey ahead. Katulad din po ninyo, kung kayo sa inyo elementary, meron pa kayong nilulook forward, kami po at ang iba ng mga magugulang, teachers, meron pa rin kaming journey na gusto puntahan. Share ko lang po, although na-mention na ni Sir, I studied here in Sampaga Elementary School. Hopefully this inspires you, no po. Ako po ay
panahon na yun ay mapalad kasi po ako ay naging valedictorian sa Sampaga Elementary School. Pagdating ko ng high school, Malaya National High School, ganun din po ako po ay mapalad na naging valedictorian. Pagdating ko ng college, sinaga po kami, no, ng magulang namin, and I graduated in the University of the Philippines, Diliman, BS Civil Engineering, and I am also licensed. Currently, I am working as a Procurement Division Manager in the Makati Development Corporation under Ayala Land Group. And sabi nga po, huwag naman puro trabaho, saka puro achievements. Ako po ay proud na nanay at may bahay na din po. No? Nandiyan po ang aking asawa at ang aking anak. It's so good to hear all achievements, no? It's so good to hear all achievements. I am not here to boast, but I am here, hopefully, to our graduates to inspire. Share lang din po ako na mention ni Sir. Nagsimula po talaga kami sa simpleng pamilya. Marami po ang may kakilala sa amin dito. My father was a farmer. My mother was a palengke vendor. Although si nanay nakatapos, hindi na po niya na-practice ang kanyang natapos. Tatlo kaming magkakapatid. That time, sabay-sabay kaming nag-aaral. So, talaga po yung kinikita sa pagtutubuhan, yun ang pinaiikot at the same time yung pagiging palengke vendor ni Nana. But I am forever grateful to my parents. So guys, I graduate, be forever grateful to your parents. Kasi yung parents namin, they fight for us until makagraduate kami. At kung ang sinasabi ni Mayor na pangarap na makakain ng 3 beses araw-araw, magkaroon ng maginhawang buhay, kahit pa paano may sariling bahay, merong sasakyan na nagagamit, yun po ay sa awa ng Diyos ay meron tayo ngayon, no? With that experiences, achievements, let me also share with you na doon sa steps, kung mapapansin nyo, from the elementary, it possibly took 12 years, high school, no time po namin, 4 years, college, another 4 years or 5 years, hindi po madali ang pagkakaroon ng achievements. Kung mapapansin niyo po, ang interval nun ay years. So, lagi po tayo merong ginagawa na mga paraan para po ma-achieve ang achievements na yun. Dahil po dyan, let me share with you my purpose, purpose ng buhay o guide ng buhay ko. So, kung ang gobyerno po natin to help the ating mga kababayan, purpose, ako din po, I will share with you ano yung purpose na sa tingin ko po nakatulong sa akin. Una, nabanggit na po ito kanina, pangarap. Lahat po tayo dito may pangarap. Posible sa ating mga graduates ang magkaroon ng, sabi niya kung sabi niya, kumain, pero pwede ang pangarap niyo ay magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, pwede rin po yan. Pwede ang pangarap niyo ay mabuo ang inyong pamilya, kasi ang nanay o ang tatay ay nasa ibang bansa, so gusto tumulong. Sa mga magulang, kayo rin po ay may pangarap pa rin. Kaya nagsisimula. Ito po guide na ito ay regardless of the stage ng buhay natin. Ang mga magulang, posibleng ang pangarap, mapabuti ang anak. Di po ba? Makapagtapos ang mga anak sa teachers natin, sir, pwede mapabuti ang paaralan, no? Maging maayos ang mga estudyante sa ating mga public servants. Ang kanila naman po pangarap makatulong sa bayan, makatulong sa atin, at ang isa ko po hinahangad na sana ipagpatuloy ng ating mga public servants ay ang free education. Kasi kung mapapansin niyo po, ang pagtatapos ko po mula elementarya hanggang college ay yun po ay free education. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating mga barangay officials at sa ating mga public servants who are pursuing free education. So, ayun po, number 1, pangarap.
napaka-importante. Maging simple and grande, lagi niyo pong iisipin, in Jesus' name, matutupad yan. Okay? Pero lagi niyong graduate, lagi niyong tatandaan, maganda kayo, pogi kayo. Blessed kayo ng Panginoon, kanino man sa lahat. Capable kayo. No? Meron bang honor o wala? Tandaan nyo, magiging hindi posible at pwede kayong magtagumpay. Hindi po automatic na yung may mga honors lang. Lahat po kayo, pwede po kayo magtagumpay. Okay. Pero, kailangan nyo gawin yung step number 2. Okay? May pangarap ka. Pangalawa, magtsatsaga. Okay? Kasi alam niyo po, you have to work hard. Kailangan natin pagtrabahuhan lahat ng gusto natin makamit sa buhay. Kung ang pangarap mo man ay material, bahay, kotse, makatapos ng pag-aaral, kailangan po, paunti-unti, lahat ng steps ninyo ay papunta doon sa pinapangarap nyo. Kapag may konting nakuhang pera, mag-ipon. Mga graduates mo, mag-ipon. Konting mag-ipon sa tabi, ang iba pwedeng pansarili naman. Pero little by little, yung pag-iipon po, no? Magsugi. Para kung may kailangan kayo, halimbawa may naipon kayo, kailangan ni nanay at tatay, o pwede yung pahiram. Pero sabihin nyo, pwede po ipabalik din. Diba? Pero ang pag-iipon, pag may edad na kayo, yung term na investment. Kasi importante yun, hindi lang puro damit, hindi lang puro material. Magsugi para sa pamilya at saka para sa sarili din. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. That is very true, no? So, kung ang inyong intensyon o pangarap ay makapasa ng exam, ang pagtsatsaga, kailangan natin pag-aral. Ano? If you want to become healthy or sexy, sa mga kasamahan natin dyan, you have to eat healthy and at the same time exercise. So, for every pangarap, you have to work hard to make it happen. And then, yung patatlo po sa peace, patnubay, guidance. Guidance from the parents, guidance from the teachers, and most importantly, guidance from above, from the Lord. Okay? Kapag mga graduates, nagpaalam kay nanay o kay tatay and you feel like medyo mahigpit, sa panahon na ito, walang masama kung makikinig muna kayo. Diba? Makinig lang. Kapag hindi mo na pinayagan, sige, baka naman sa susunod pwede. Lagi gagawin at ikabubuti ninyo ang iniisip ng magulang at mga teachers. So, laging makikinig. Okay? At ang isa pa, guidance from the Lord. Sa taas. Kasi po, if there are times na kahit may pangarap ka, may pagtatiyaga, may times na parang feeling mo, bakit kahit nag-aaral akong mabuti, o kaya kahit ginagawa ko yung best ko, parang hindi pa rin binibigay ni Lord. Dasal lang. Kasi alam mo kung bakit? Alam niyo ba yung story ni Miss Universe Pia Wurtzbach? It's inspiring because inakailang try siya sa pagiging Miss Universe. Diba? Sa iba, pag nag-try ng isang beses na talo, nahihiya na. Pero dahil yun ang kanyang pangarap, yun ang pinagtitiyagaan niya, I think she tried 3 times bago niya makuha yung pangarap na gusto niya. So sabi nga kanina ng mga nagsalita dito, pag may pangarap ka, pagtsagaan ninyo. Subukan nyo na ipagdasal nyo hanggang sa ibigay ni Lord sa atin. No? And lastly, pasasalamat.
Every morning, guys, when you wake up, my dear graduates, when you wake up, a little prayer. Pasasalamat sa Lord kasi may isa na namang araw para to continue your life. May pasasalamat sa magulang. Napakaswerte po ninyo na may magulang. Kung nandito man o OFW, medyo malayo kasi nagtatrabaho. Isipin nyo, kung gusto nyo silang nandito, gusto din nilang nandito. Pero, dahil gusto nila mabigyan kayo ng magandang buhay, nagdala rin nagtatiyaga doon. Nagtatiyaga kasi ang gusto naman nilang pangarap magtapos at mapabuti kayo. So magpasalamat sa Lord for a new day. Pasalamat, malakas ang katawan. Pasasalamat, andyan si nanay at tatay. Salamat sa mga teachers na walang sawang sumusuporta at nagtataguyod sa inyo. Sumusuporta at nagtuturo. Salamat kasi may isa ulit na chance para matupad ang pangarap. Let me share you a story, no? Dahil po sa trabaho ko ngayon, ang dami na po mga presidente ng kumpanya na nakikilala natin. May isang beses, siguro po ang presidente ito ay senior citizen na. And yung company niyo po ay hindi maliit lang na kumpanya. Ang mga kontrata po niya ay above 50 to 100 million. Imagine niyo po yun. Pero alam niyo, napapansin ko, pag nagsasabit ng mga documents, still the president is there. No? One time, nung medyo pamilyar na po kami, ang sabi ko sa kanya, Sir, pwedeng hindi na kayo mag-submit kasi pwedeng padala mo na lang po sa sekretarya ninyo o kaya sa tauhan ninyo. Pero alam niyo ang sabi niya, anak or name, hanggang binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng pangangatawan. Trumabaho tayo. Gawin natin ang makakaya natin hanggang sa ako ng ating makakaya. Kasi darating ang panahon na kahit gusto pa natin trumabaho, ang katawan natin po ay humihina. So parang ako, nung mga panahon na yon, no, mga students, may mga times ba na napipil nyo, tinatamad tayo mag-aral. May mga ganon, di ba? Kahit naman po kami, may mga times na parang pakiramdam mo, napapagod ka. Pero, kung ang isang tao na marami ng achievements o marami ng kung sa ano ay pera sa buhay, hindi pa rin siya tumitigil, tayo pa ba? No? Just work hard for your pangarap. So, pangarap, magtiwala, humingi ng patnubay, at pasalamat. With that, meron pa akong isa. So, with that, always be kind, love your parents, listen to your teachers, have dreams, work hard, ask guidance, be grateful, and lastly, huwag nyo rin kalimutan, mag-enjoy. Diba? Hindi ng speaker kanina yan. Hindi natin sinasabing, lagi na lang kayo puro paghihirap. Always, mag-enjoy din kayo. With that, meron akong tanong sa inyo. Geometry or math ba kayo? Bakit? Kasi kahit anong angle nyo, ang cute niyo. Science ba kayo? Kasi love namin kayo. Sa mga teachers ba kayo? Kasi tinuruan niyo po kami ng napakaraming bagay at magmahal. With that, thank you so much. It's an honor to be here. And sa awa ng Diyos, lahat ng pangarap ng graduates ay matupad. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Engineer Virginia Mendoza Garcia, sa inyong pagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga mag-aaral na nagsapagtapos. Inaanyayahan ko po ang ating punong guro at ang mga gurong tagapayo at ang ating pong tatlong kapitan upang igawad ang sertipiko ng pagpapahalaga sa ating panauhing tagapagsalita, Engineer Virginia M. Garcia. Let me read you the citation. Certificate of Appreciation is given to
Engineer Virginia Mendoza Garcia, in sincere appreciation of her outstanding and valuable contributions as guest speaker at graduation, moving on and recognition ceremonies of Sampaga Elementary School with the theme Generasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas, presented on the 14th day of April in the year of our Lord, 2025 at Sampaga Elementary School, Barangay Durungaw, Balayan, Batangas. Signed, Antonino M. Kujamat, Principal 1, Dr. Emiteria P. Villamor, Public Schools District Supervisor. So, lagi po tayo merong ginagawa na mga paraan para po ma-achieve ang achievements na yun. Dahil po dyan, let me share with you my priorities. Apat priorities ng buhay o guide ng buhay ko. So, kung ang gobyerno po natin to help the ating mga kababayan, 4 P's, ako din po, I will share with you ano yung 4 P's na sa tingin ko po nakatulong sa akin. Una, nabanggit na po ito kanina, pangarap. Lahat po tayo dito may pangarap. Posible sa ating mga graduates ang magkaroon ng, sabi niya, kung sabi niya, kumain, pero pwede ang pangarap niyo ay magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, pwede rin po yan. Pwede ang pangarap niyo ay mabuo ang inyong pamilya, kasi ang nanay o ang tatay ay nasa ibang bansa, so gusto tumulong. Sa mga magulang, kayo rin po ay may pangarap pa rin. Kaya nagsisimula. Ito po, guide na ito ay regardless of the stage ng buhay natin. Ang mga magulang, posibleng ang pangarap, mapabuti ang anak. Di po ba? Makapagtapos ang mga anak sa teachers natin, sir, pwede mapabuti ang paaralan, no? Maging maayos ang mga estudyante, sa ating mga public servants, ang kanila naman po pangarap makatulong sa bayan, makatulong sa atin, at ang isa ko po hinahangad na sana ipagpatuloy ng ating mga public servants ay ang free education. Kasi kung mapapansin niyo po, ang pagtatapos ko po mula elementarya hanggang college ay yun po ay free education. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating mga barangay officials at sa ating mga public servants who are pursuing free education. So, ayun po, number 1, pangarap. Napaka-importante. Maging simple and grande. Lagi niyo pong iisipin, in Jesus' name, matutupad yan. Okay? Pero lagi niyong graduate, lagi niyong tatandaan, maganda kayo, pogi kayo. Blessed kayo ng Panginoon, kanino man sa lahat. Capable kayo. No? Meron bang honor o wala? Tandaan nyo, magiging hindi posible at pwede kayong magtagumpay. Hindi po automatic na yung may mga honors lang. Lahat po kayo, pwede po kayo magtagumpay. Okay. Pero, kailangan nyo gawin yung step number 2. Okay? May pangarap ka. Pangalawa, magtsatsaga. Okay? Kasi alam niyo po, you have to work hard. Kailangan natin pagtrabahuhan lahat ng gusto natin makamit sa buhay. Kung ang pangarap mo man ay material, bahay, kotse, makatapos ng pag-aaral, kailangan po, paunti-unti, lahat ng steps ninyo ay papunta doon sa pinapangarap nyo. Kapag may konting nakuhang pera, mag-ipon. Mga graduates mo, mag-ipon. Konting mag-ipon sa tabi, ang iba pwede pansarili naman. Pero little by little, yung pag-iipon po, no? Magsubi. Para kung may kailangan kayo, halimbawa may naipon kayo, kailangan ni nanay at tatay, o pwede yung pahiram. Pero sabihin nyo, pwede kong ipabalik din. Diba? Pero ang pag-iipon, pag may edad na kayo, yung term na investment. Kasi importante yun, hindi lang puro damit, hindi lang puro material. Magsubi para sa pamilya at saka para sa sarili din. Sabi nga nila, nasa
Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. That is very true, no? So, kung ang inyong intensyon o pangarap ay makapasa ng exam, ang pagtsatsaga, kailangan natin pag-aral. Ano? If you want to become healthy or sexy, sa mga kasamahan natin dyan, you have to eat healthy and at the same time exercise. So, for every pangarap, you have to work hard to make it happen. And then, yung patatlo po sa peace, patnubay, guidance. Guidance from the parents, guidance from the teachers, and most importantly, guidance from above, from the Lord. Okay? Kapag mga graduates, nagpaalam kay nanay o kay tatay and you feel like medyo mahigpit, sa panahon na ito, walang masama kung makikinig muna kayo. Diba? Makinig lang. Kapag hindi mo na pinayagan, sige, baka naman sa susunod pwede. Lagi gagawin at ikabubuti ninyo ang iniisip ng magulang at mga teachers. So, laging makikinig. Okay? At ang isa pa, guidance from the Lord. Sa taas. Kasi po, there are times na kahit may pangarap ka, may pagtatiyaga, may times na parang feeling mo, bakit kahit nag-aaral akong mabuti, o kaya kahit ginagawa ko yung best ko, parang hindi pa rin binibigay ni Lord. Dasal lang. Kasi alam ko kung bakit. Alam niyo ba yung story ni Miss Universe Pia Wurtzbach? It's inspiring because inakailang try siya sa pagiging Miss Universe. Diba? Sa iba, pag nag-try ng isang beses na talo, nahihiya na. Pero dahil yun ang kanyang pangarap, yun ang pinagtitiyagaan niya, I think she tried 3 times bago niya makuha yung pangarap na gusto niya. So sabi nga kanina ng mga nagsalita dito, pag may pangarap ka, pagtsagaan ninyo. Subukan nyo na ipagdasal nyo hanggang sa ibigay ni Lord sa atin. No? And lastly, pasasalamat. Every morning, guys, when you wake up, my dear graduates, when you wake up, a little prayer. Pasasalamat sa Lord kasi may isa na namang araw para to continue your life. May pasasalamat sa magulang. Napakaswerte po ninyo na may magulang. Kung nandito man o OFW, medyo malayo kasi nagtatrabaho. Isipin nyo, kung gusto nyo silang nandito, gusto din nilang nandito. Pero, dahil gusto nila mabigyan kayo ng magandang buhay, nagdala rin ng doon. Nagtatiyaga kasi ang gusto naman nilang pangarap, magtapos at mapabuti kayo. So magpasalamat sa Lord for a new day. Pasalamat, malakas ang katawan. Pasasalamat, andyan si nanay at tatay. Salamat sa mga teachers na walang sanang sumusuporta at nagtataguyod sa inyo. Sumusuporta at nagtuturo. Salamat kasi may isa ulit na chance para matupad ang pangarap. Let me share you a story, no? Dahil po sa trabaho ko ngayon, ang dami na po mga presidente ng kumpanya na nakikilala natin. May isang beses, siguro po ang presidente ito ay senior citizen na. And yung company niyo po ay hindi maliit lang na kumpanya. Ang mga kontrata po niya ay about 50 to 100 million. Imagine niyo po yun. Pero alam niyo, napapansin ko, pag nagsasabit ng mga documents, still the president is there. No? One time, yung medyo familiar na po kami, ang sabi ko sa kanya, Sir, pwedeng hindi na kayo mag-submit kasi pwedeng padala mo na lang po sa sekretary ninyo o kaya sa tauhan ninyo. Pero alam niyo ang sabi niya, anak or name, hanggang
binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob, ng pangangatawan. Trumabaho tayo. Gawin natin ang makakaya natin hanggang sa abot ng ating makakaya. Kasi darating ang panahon na kahit gusto pa natin trumabaho, ang katawan natin po ay humihina. So parang ako, nung mga panahon na yon, no, mga students, may mga times ba na napipil nyo, tinatamad tayo mag-aral. May mga ganon, di ba? Kahit naman po kami, may mga times na parang pakiramdam mo, napapagod ka. Pero, kung ang isang tao na marami ng achievements o marami ng kung sa ano ay pera sa buhay, hindi pa rin siya tumitigil, tayo pa ba? No? Just work hard for your pangarap. So, pangarap, magtiwala, humingi ng patnubay, at pasalamat. With that, meron pa akong isa. So, with that, always be kind, love your parents, listen to your teachers, have dreams, work hard, ask guidance, be grateful, and lastly, huwag nyo rin kalimutan, mag-enjoy. Diba? Hindi ng speaker kanina yan. Hindi natin sinasabing, lagi na lang kayo puro paghihirap. Always, mag-enjoy din kayo. With that, meron akong tanong sa inyo. Geometry o math ba kayo? Bakit? Kasi kahit anong angle nyo, ang cute nyo. Science ba kayo? Kasi love namin kayo. Sa mga teachers ba kayo? Kasi tinuruan niyo po kami ng napakaraming bagay at magmahal. With that, thank you so much. It's an honor to be here. And sa awa ng Diyos, lahat ng pangarap ng graduates ay matupad. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Engineer Virginia Mendoza Garcia, sa inyong pagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga mag-aaral na nagsapagtapos. Inaanyayahan ko po ang ating punong guro at ang mga gurong tagapayo at ang ating pong tatlong kapitan upang igawad ang sertipiko ng pagpapahalaga sa ating panauhing tagapagsalita, Engineer Virginia M. Garcia. Let me read you the citation. Certificate of Appreciation is given to Engineer Virginia Mendoza Garcia in sincere appreciation of her outstanding and valuable contributions as guest speaker at graduation, moving up and recognition ceremonies of Sampaga Elementary School with the theme Generasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas, presented on the 14th day of April in the year of our Lord, 2025 at Sampaga Elementary School, Barangay Durungaw, Balayan, Batangas. Signed, Antonino M. Pujamat, Principal 1, Dr. Emiteria B. Villamor, Public Schools District Supervisor.